So ayun, magandang gabi mga idol at ang ating tatalakayin ay agoho. So simula umpisa, tinanim natin hanggang ngayon kung anong months na siya. So bali ang puno na to, tinanim natin ng July 24, 2025. So magsi 6 months na siya, buhat ng tinanim natin. So ano-ano yung ginamit natin sa kanya na medium dito sa puno na to. So bali, ang ginamit natin ay sa pang-ilalim niya, kung alam niyo yung Pumice corn size, ang laki niya. So, yun yung ginamit natin na pang-ilalim. Then, yung mismo taas ng paso natin, yung ginawa nating training pot niya, naglalaro ng 6 inches. Ngayon, sa 6 inches, naglagay tayo dito ng Pumice na corn size. Naglalaro siya ng 1.5 inches, yung taas niya dito sa paso. So, bali, yun yung ginawa natin na pan-drainage. Once na dinilig natin, mas mabilis bumababa yung tubig. Pagkatapos nun, ang ginamit ko naman dito na mixture ng aking medium is Akadama at saka River Sand. So paano ginawa kong mixture sa kanya? So, apat na scoop ng River Sand na binistay at pagkabistay, hinugasan ng isang beses lang. So hindi pwedeng dalawa. So masyado naman mahuhugasan. Baka masyado mawala na yung minerals ng ating S1. Ngayon, hinaluan ko siya ng Akadama. 1 scoop naman ng Akadama. So ano yung gamit ng Akadama? Si Akadama ay nag-absorb siya. Sa madaling salita, nag-absorb siya ng tubig para hindi masyadong ma-dehydrate yung puno natin. Dahil si River Sand, kahit sabihin natin pinaka-pino niya, yung pinaka-pino na yun is bato pa rin. Pino lang siya, pero bato pa rin yan. Hindi siya matigas na lupa. So bato pa rin siya. Kaya kailangan natin talaga ng Akadama sa puno natin. Dahil walang mag-hold ng tubig at fertilizer just in case na magdilig tayo sa kanya. Sa madalit salita, kapag River Sand lang ang ginamit natin, yung mismong tubig or fertilizer natin, bumababa lang yan, dumadaan lang yan sa puno natin. Kumakain din, pero hindi ganun kalaki. Hindi ka ganun naiiwanan ng konti dito mismo sa container natin na ginagamit. Ngayon, sa Akadama naman, iba-ibang size ang Akadama. Merong small, medium, large. So, depende yan sa paggamit natin. So, ito ay naglalaro, ang trunk niya ay 4 inches ang diameter ng trunk niya, and then ang height naman niya is 30 inches ang height. So, ang ginamit ko ditong size ng Akadama is medium. So, yung size na yun ang gamit ko sa size na to. Then, pag nagliit tayo, syempre, pag lumiliit ang puno, alangan naman maglagay tayo ng large o medium, di ba? So, lumiliit yung puno, lumiliit din yung ginagamit natin Akadama para makompress. Dahil pag malaki ang ginamit natin, useless lang din dahil magkakaroon ng air pocket yung ating container. Gawa ng hindi siya nakukompress kagad, gawa ng malalaki yung ginagamit natin pagka showing to small ang gamit natin. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay bakit humihina yung agoho. So, ang ginagawa kong pagbuhay ng agoho, so dati na sisimula ako mag-agoho, yung mga unang-una kong agoho na halos 100% namamatay. So, tama naman yung ginagamit ko na medium sa kanya. Then, ang problema, bakit namamatay? So, kakatanong, doon tayo natututo eh. Mas maganda yung nagtatanong para natututo tayo, di ba? Hindi yung nangangapalan tayo. So, meron kaming agoho dati na binubuhay puro large. Ang ginawa namin, sinilong namin, talagang siya half shade. So, naaarawan konti lang pero hindi siya tinatamaan ng sobra. Nabuhay, halos nasa 20 inches ang haba ng sanga, kasama yung needle. Unti-unting umaatras. For example, itong sanga na to, pag nagdilaw yan, aatras na yan dire-diretso hanggang mamatay. So, doon sa napansin namin, so hindi pala tama yung ginagawa namin dati na pagbuhay ng agoho. So, sabi nga, charge to experience yung pagbuhay ng agoho. So, maraming mga batikan na sa pag-aagoho na pagtanungan namin. Ang ginagawa nila, yung mismong puno, after ng
pagtatanim, nasa labas kagad, binibilad nila. Tapos sinalagyan to ng, kung wala kayong moss mga idol ha, kung wala kayong moss, pwedeng tela. Lalagyan nyo lang itong baba na to. So yun. Pagkatapos, ang pagdidilig namin ng agoho, 2 times a day lang. Umaga, tsaka yung medyo mainit-init pa, wag hapon na. Umaga, tsaka yung mga bandang alas 3. So yun yung pagdidilig namin ng agoho. Kapag ka binubuhay pa lang. Ang pinakamahalaga mga idol, 2 times a day, umaga at alas 3 ng hapon. Pero, yung katawan ng agoho, kung meron kayong spray, lagi niyong babasahin yung katawan. So, doon ko nakita, nung ginagawa ko yon, ang agoho ay parang balite. Pag laging binabasa ang katawan ng agoho, minsan nakita niyo sa ilalim ng balat, merong ugat na lumalabas. So, para siyang balite, di ba? Parang Ficus microcarpa, na lumalabas yung ugat. Na doon yung makikita na may sign na buhay yung agoho. Ngayon, doon naman sa kung bibili kayo ng material ng agoho, mas maganda bumili kayo ng merong needle. So, sign of life niya yun. Once na yun ay na-dry, ibig sabihin nun, 50-50 na yun. Pero, kapag ka yung needle na naiwan, doon mismo sa binili nating Yamadori, nagtuloy ang needle, ibig sabihin, buhay siya. Tutuloy yan. Okay? So dito ngayon sa agoho na to, meron tayong problema na re-resolbahin. Actually, matagal ko na alam to. Ang problema ng agoho, pag namulaklak, nalulukarit siya, hindi nagtutuloy. Meron mga nagtutuloy, kagaya niyan. Yan, ito. So nakita niyo yung dalawa na yan. Sila yung malakas na sanga na merong mga bulaklak sa dulo pero nagtutuloy pa rin. Sila yung dalawang malakas. Ngayon, paano natin palalakasin yung puno na to? Kahit na pahinain natin yung dalawa na yan, yung tatlo na yan, tatlo, hindi pa rin siya lalakas. Kasi, merong mga nakabara sa dulo ng needle dahil yung needle ay sanga. So, yun yung kaibahan ng agoho sa ibang local trees. Na kinakailangan natin i-remove o tanggalin lahat ng bulaklak na nandito sa agoho para magpanibago siya ng needle or sanga na lalabas sa trunk. So ngayon, dito sa sistema na to, papakita ko sa inyo yung bulaklak ng agoho. Na akala nyo, needle lang siyang bumukol doon sa dulo. Pero bulaklak yun. Yun yung pumipigil mismo sa dulo ng needle para mag-induce at mag-wild siya. So doon sa sinasabi ko, kung mapapansin nyo, ayan siya. Nagmumultiply siya ng nagmumultiply pero hindi umahaba. Kumakapal lang ng kumakapal. Gawa ng pinipigil ng bulaklak yung needle. Kaya hindi siya naglalabas ng panibagong needle. So papakita ko sa inyo ng malapitan. So, nakita nyo? Ayan siya. So mismo, sa dulo nito, sa dulo ng needle na yan, bubukol yan. Pag bumukol yan, ibig sabihin, bulaklak yan. Okay? Ngayon, kung meron kayong mga agoho na walang bulaklak at meron kayong agoho na may bulaklak, once na ito'y ginawa nyo sa puno nyo, kagaya ng gagawin ko dito, hanggat maaari, linisin nyo mabuti yung pagtatanggalan. Dahil, nagpo-pollinate ang agoho, nakakahawa. So, nahahawa yung walang may bulaklak. Kaya dapat, pag ito, dinipollinate natin to, tinanggal natin lahat yan, at least sa baba, sa flooring, sa paso, lahat yan, tatanggalin natin yan. Kinakailangan ma-remove natin ng maayos, na hindi doon dapat tatama sa mga agoho walang bulaklak. So ngayon, ang gagawin natin dyan mga idol, ay magpuputol na tayo ng mga sanga, at saka yung mga tumubo sa katawan. Sa madalit salita, magpapanibago tayo ng sanga sa kanya. So walang problema yon na ganun ang gawin natin. Kesa naman ganyan, na ayaw mag-induce, ayaw mag-wild, gawa ng bulaklak. Kahit sa mga nakadikit na katawan, ayan. So, sa ngayon, wala tayong magagawa kundi ibalik siya. So iwan lang natin yung node para in case na may magsusupling pa rin. Ito yung ginagawa ko. Totally talaga, tanggal yan eh. Kaya ako nalaman na pollinate siya. Meron isang kliyente na ang ganda ng agoho niya.
Simula umpisa nung ginawa ko, hindi namumulaklak yan talaga. Kahit anong gawin yan, hindi namumulaklak. Ngayon, yung puno ng tropa, sabi ko, dalhin doon yung puno dahil hindi namumulaklak doon dahil maganda yung pag-maintenance nila ng puno. Kaya pinadala ko doon, yung tatlo niyang mga large. So tuwan-tuwa kami kasi tinanggap. Ngayon, after mga ilang months, nag-trim ako doon sa magandang agoho na hindi namumulaklak. Aba, nagulat ako nung kumapal na yung needle. Lahat ng dulo ng needle nung magandang agoho, namulaklak. So ibig sabihin, nakakahawa, di ba? Nakakahawa yung agoho, yung mismong bulaklak ng agoho, nagpo-pollinate siya. Kaya doon ko nalaman na once na meron kang agoho na namumulaklak, dapat pala ilayo. Or yung gagamitin mo, dapat hindi mo na gamitin doon or linisin. So yung ginagawa ko mga idol, tatanggalin nyo lang mismo yung mga needle. Pero yung mga node, iwan nyo pa rin. Kasi hindi natin alam kung alin dyan yung kakailanganin natin. Totally, parang back to materialis to. Na katatanim pa lang. So, kung sino nakapanood sa inyo ng vlog ko na isang agoho, yung sobrang lago. Pansin nyo yun, walang bulaklak. Puputulin na natin yung mga nasa taas na yan. Hindi naman natin kailangan yan. So iniisip nyo, baka iniisip nyo pwede i-gin. Huwag na tayong umasa na ang agoho, kapag gumawa tayo ng gin, itatagal. So alam nyo ba ang agoho na malambot ang gitna kapag tayo ang gumawa ng gin or sherry? Ngayon, merong natural gin sherry sa agoho. Yun yung tumatagal. Pero hindi rin siya, aalagaan din natin para tumagal. Meron akong ginawang gin dati sa isang agoho. Ako yung gumawa. Makalipas ang 5 taon, nagapok na yun, wala na. Ito nyo, inuubusan natin yung sama. Back to material eh. Tayo magagawa mga idol. Kinakailangan natin ibalik. Busin na nga natin. Ito niya to. Ito niya. Napakahalaga niyan. Isa na yan para sa atin. So ito, hindi ko tinatanggal. Kahit alam kong tanggalin. Ngayon, baka darating ang mga 3 taon o 2 taon, doon pa lang papasok yung pwedeng gamitin sa kanya. Kaya, pagkagawang, halimbawa, pagka Yamadori, may mga ganyan mga mali sa tingin natin ngayon, baka dumating ang panahon, magamit natin. Sayang kung tatanggalin natin. Ito, napakatandaan na ito, di ba? So, huwag muna natin tatanggalin. Pero, mag-iiwan lang tayo ng abang. Hindi ko sinasabing kasi tuwid yan. Kaya ako na kinuha yan, meron kasing needle to dati. Yung sinasabi ko, sign of life niya. Kaya, hindi ko muna pinutol yan. Ngayon, tatanggalin na natin. Magtitira lang tayo ng primary.
So natapos na natin siyang i-workshop, meron tayong gagawin pa. So nakita niyo yung mga nagbabakbak na bark na yan, tinatanggal yan. Kasi, kaya tinatanggal yan para hindi pa mahaya ng aphids or fungus. Ang agoho, madali magpalit yan ng bark. Sandali lang yan. Buwan lang, meron ulit panibagong bark yan. So ganun kabilis ang bark ng agoho. Hindi kagaya ng ibang puno. Pag tinanggal nyo, talagang taon ang bibilangin. Nakita niyo yung mga tumatalo na balat? Minsan kasi sa ilalim ng balat na nakaangat, doon nagtatago yung mga aphids. Kaya yan, tinatanggal talaga yan. Yan. So ito yung ginagamit kong brush mga idol. Ito yung ginagamit kong brush. Sa Shopee meron ito So pag magbabrush tayo, kailangan nakaayon, hindi pa kontra. Kasi yung haspi niyan susundan natin. Ano yung haspi? Yung guhit ng bark o balat o kahoy. At hanggang dito na lang ang video natin mga idol at hintayin na lang natin yung part 2 ng agoho na to. At maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Yun!